Okay, class? Are you ready? Yes, ma'am. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Uy! Ano ka ba? Eh, ma'am. Ano? Ay, ready? Ano ba? Ba't ang gulo mo? Ang gulo. Ang gulo po. Huwag kang ang ganyan. Masama yan eh. Eh, bakit po yung sa namin teacher? Okay lang daw. Napapanood ko siya sa TikTok. Okay lang daw. Anong okay? Okay lang daw na manakit. Basta daw nasa tama tayo, ma'am. Ano? Sabi yun ng teacher ko. Nagti-TikTok pa ngayon. Nakafollow ako doon. Anong okay manakit? Okay ka lang? Eh, tanungin nyo kaya yung teacher na nagti-TikTok kung okay lang siya. Eto nga mga kabatang helmet, Diyos ko ha. Hindi ko na talaga ito dapat epalan pa eh. Pero, naisip-isip ko. Napagtanto mo ba? Oo. Na kailangan nating sagutin at sumagot din dito. Ito nga, yung pahayag nga ni Yusek doon sa Bujugapar, sa press briefing ba? About sa mga guro. Bado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalo-lalo sa kabataan ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang o hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda o sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang, ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin, sa lahat, magsilbing aral po sana ito, huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag natin itolerate ang mga ginagawa na mga pang-abuso, especially ng mga public servants natin. Pinanood ko eh. Oh. Wala naman ako dong narinig or napanood na may sinasabi siya against sa mga teachers. Oh. Ang gist nung sinabi niya ay dapat maging ehemplo ang lahat, hindi lang sa tahanan, sa bahay, kundi sa paaralan din at ang gobyerno at ang buong komunidad magtulong-tulong. Ha? Oo. Para ma-hone or hubugin yung mga bata or yung mga individual. Kasi di ba, Ano masama dun? paglabas ng bahay, papuntang paaralan, ang teacher na ang, di ba, ang tumatayong magulang ng mga bata? Oo naman. Oh, 'di ba? Eh eto mga kabatang helmet, ang dami kasi mga na bumabanat ngayon na nasaktan daw yung mga na-hurt ba yung feeling sa mga teacher. Oh. Alam niyo mga kabatang helmet, una sa lahat ako, palaki ako ng mga teacher. Ha? Tatlong guro ang aking mga magulang. Ha? At sa nagtuturo yung mga... Sa public lang naman. Ah. Ha? DepEd, government, nagretiro na, tumanda na sa DepEd. Kaya talagang bantad ako at na-immerse ako or ibig sabihin, talagang alam ko kung ano yung nagiging kalakaran nangyayari sa loob ng DepEd, sa Alam loob mo ng yung public kultura. schools. Alam ko talaga. At syempre, videographer, tayo naman ay medyo pinaghirapan ng aking mga magulang. Sa private naman tayo nag-aral. So, kaya kong i-weigh, kaya kong balansehin at ikumpara kung ano tong mga teacher sa public at sa private. Immerse na immerse tayo dyan. Meron talagang mga guro na hindi ko mawari kung ano talaga yung paniniwala. Ha? Ito talaga. Gaya ng... Nung ako, elementary ako may teacher kami, nanghihipo.
Pero napatalsik yata yun. Buti naman. Oo. Nasa sa estudyante yun at sa kooperasyon ng magulang at ng principal or ng administrasyon ng eskwelahan kung papatawan ba ng parusa Oo. yung guro. At kaya lang kasi minsan hindi natin din maano yung mga bata kung mahina ang loob at natatakot magsalita. Eleksyon, masyadong mainit ang eleksyon ng 2022. Ha? Etong mga teacher ko na sobrang paniwala ako nung ako'y nasa academe pa or nung ako'y nag-aaral pa. Aba, mamukat-mukat mo, super proud na suportahan ng isang tao, ang isang pamilya na pumapatay. Okay lang ba yun? Ha? Oo. Ha? Oo. Okay lang yun? Oo. Super proud sila sa pagpo-post at yung iba doon mga pinagsasagot ko talaga na nakakahiya kayo, teacher pa naman kayo at kinikilala ko kayo na napakagaling ng mga guro. Tapos ganito pala ang prinsipyo at paniniwala nyo? Asaan na ang moralidad? Diba? Ay, meron ba? Meron! Ayoko na lang mag-name drop, ha? Gusto mo i-name drop? Pwede naman. Hindi Pwede? naman ako natatakot. Bakit? Pinost nila yan sa SOCMED. Anything na ipopost niya sa SOCMED, brace yourself kung kayo i-bash dyan, diba? Oo. At, may sumagot din sa akin na yung teacher ko, sinagot din ako. Oh. Nilatagan ako. Nung nilatagan ko rin ng resibo about Mayor Leni Robredo, nga siya. Ay, Nga. Nagtataka lang talaga ako. Kasi, alam niyo yung mga nangyayari ngayon sa ating mga kabataan, sa mga estudyante, it's because, ano ba yung pinanggalingan na pamilya? At itong pamilya ba nila na to? Ano ba yung moralidad? Ano yung prinsipyo? Ano yung tinuturo din sa loob ng bahay? Saan ba sila nanggagaling? Ito ba yung broken family? Ito ba ay traumatized na bata? Kaya meron ding dito partnership sa mga psychologists natin, psychiatry, psychometrician, sa guidance. Kasi kailangan malaman kung saan pinanggagalingan nung nung nararamdaman ng bata. Eto pa, pagdating sa eskwelahan, syempre, ang mga guro naman ay tumatayong dapat pangalawang magulang. Bakit may mga napapanood ako ngayon sa TikTok na proud pa sila na ay, serious ako. proud sila. Tama ba yon? Alam mo Oo. naman na may mga EJK, may mga hindi naman hindi naman kayo pinipigilan kung ano yung political point of view. O kung ano man yung political parties nyo, nire-respeto yan. Pero sana naman, 'di ba, kung guro ka at may mga estudyante ka na naniniwala sa'yo pag nakatayo ka dyan sa pulpito, sana naman, alay mo ng tama yung moralidad mo at yung prinsipyo mo. Diba? Paano magiging tama kung ang paniniwala mo ay yung EJK, suportahan ng EJK? Yun nga Paano mo sasabihin Yun nga yung okay, point. class? Diba? Okay ang EJK. Okay kayo. Pwede kayo Pwede. diba? Mismo yung vice president nga, diba? Pwede. Okay, class? Diba yun Pwede. yung point? Pwede niyong isumbong ang mga klase niyong gumagawa ng ganyan. Pwede. Diba? Pwede. Pero kasi, sino ba yung naapektuhan? Di ba buhay ng tao? Yes, ito pa, Di ba videographer. buhay ng manok Yung SOCMED, malaking factor na ngayon ang social media. So, dapat talaga nababantayan, may guidance ng family, ng school, ng community. At sana may gawin din ang gobyerno, no? Para yung ma-filter ba? Kasi ang dami natin napapanood sa SOCMED, hindi mo kasi ma-filter kung sino yung may message sa anak mo, mag-chat, or sa form ng laro, ng game, mag-chat doon, hindi mo masabi, hindi mo mapipigil. Kasi nga, di ba, ito nga, pa-AI na nga tayo, paksil ka, di ba? Pero, ang bottom line lang dito, mga kabatang helmet, sana naman, yung ibang mga teachers natin, yung ibang mga professor, university man yan, secondary man yan, primary man yan, maging maging aware kayo sa sarili nyo. Kasi, ano ba yung pinapakita nyo? Ano yung sinasabi nyo? Ano yung pinopost nyo? Na magkakaroon ng big impact dito sa mga estudyante nyo. 'Di ba? Lahat yan, tulong-tulong naman kasi yan. Huwag naman din natin isisi sa kanila. Pero, yung mga teachers na super proud pa sa mga paggawa ng mali, aba naman, 'di ba? Teka lang. Kailangan ko lang attention nyo. Ay, Diyos ko, videographer, kaya hindi nyo ako masisisi kasi talagang immerse ako. At meron talagang mga guro sa public schools na talagang masasabi ko na may corrupt. Ay, oo. May corrupt. Sa private naman, may corrupt din. Ay, meron din. Kaya, paano mo sasabihin na Same. super banal, super righteous ng mga guro kung yung iba sa inyo ay bulok naman din? Kaya ako talaga, magsasalita talaga ako, hindi sa lahat ng oras at hindi sa lahat ng punto ay tama ang mga teachers.
Hindi. May ibang mga teachers na kailangan din nilang pukpukin dahil naliligaw din at nalilis sila ng landas. At yun yung, kasi ang ideal is this, dapat maging modelo kayo. Pero ang nangyayari in reality is, hindi ganon. Bata, hindi yan na-form. Yung formation niya, hindi yan na-mold ang isang araw lang. Hindi talaga. Hindi talaga. Yung formation niyan, sa pagkabata pa lang, Yes. sa pagka-baby, sa bahay. May stage and development tayo, videographer. At meron nga tayong tinatawag na in nature, na pag-uugali mo, na innate na yun, sa'yo na yan. At meron din yung na-adapt mo sa community mo or sa paligid mo. Sa psych yan. Kaya, ay nako, mga kabatang helmet, yung mga balat sibuyas dyan, na nainis, nagalit, na may sinabi about teachers, excuse me, tao lang din ng mga guro, nagkakamali din sila. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay tama sila. May mga mali din silang nagagawa. Kaya wag nating, kahit naman sa amin, nasa medical field, may mga pagkakamali din naman kami. Pero para sabihin na kahit kailan, hindi nagturo ng mali ang mga guro, aba ngayon, tingnan nyo naman ang SOCMED, sino mga bumabanat. Naku talaga, proven tested ko, ilang teachers ko yan, videographer. Na proud pa sa... naku talaga, ewan ko Pwede na pa lang. nating sabihin na kung ang political leaning mo ay nakaka-apekto ba yan sa kung paano ka humarap sa estudyante mo? Videographer. Kung anong napaparating mong values. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, mag-share sa video na ito.